Para yung pupo nila nasa ibabaw na ultimano. Pa. Tapos pag makapal na, saka natin lalagyan pa ng isa pang ano sa ibabaw. Ay mga kabukas sa RTL, malaking puhunan. Halimbawa, so 600 na lang yung pagkakabili ko nga nito mga to. 600 ang isa niyan, 4 months old RTL. So, sa isang daang piraso, edi 60,000 na yun, di ba? Medyo ano, mabigat sa bulsa. Kaya magbi-breed lang tayo. Hindi tayo magmamadali. Makukuha rin naman natin yan. Saka ito, kumikita na tayo sa ano. Kumikita na tayo dito sa kanila, oh. Dito sa mga nabili natin na una. Meron na tayo eh. Yung gusto kasi mangyari, meron na tayo. Ayan, oh. May pagkukuha na tayo. Kumbaga sa punla. Kumbaga sa punla, meron na tayong punla. Ayan, oh. Ipopropagate na lang natin. Hindi na tayo kailangan gumastos ng malaki. Yan na mga kabukal, nakaapat lang tayo ngayon. Pero babalik ako bukas. Dala tayo ng maraming sako pa. Yan. Hello mga kabukals, good morning. So ito po yung ating ano, kumikikig na to. Ito po yung ating cross Rhode Island Decal Brown, no. Kumikikig na to mga kabukals, oh. Andun yung isa pero malapit ko nang isama uli dito. Ganito kalaki mga kabukals. Nandun sa clinic. Pero ano, wala na siyang halak eh. Nagkahalak kasi yun saka sipon. Kaya ibinukod ko. Ay kinakain nila darak sa mais na may konting layer feeds. Kasi yung natitira po dun sa pinapakain ko sa ating mga layers, pagka na ibigay ko na yung ratio nila for per feeding, yung mga may natitira pa sa balde na konti, hinahaluan ko na ng darak sa mais. Tapos dinadagdagan ko ng vitamins. Tapos yun ang pinapakain ko sa kanila para mas bumili silang lumaki sa kagumulang. Yan. So ito nga po mga kabukals, ibabalik natin sa ating mga decal brown hens. Itong mga palahi na natin to mga kabukals eh. Anak to ng ating Rhode Island rooster sa kanong ating yung mga decal brown hens natin. Ayan. Hindi naman po kasi natin after yung mga DO3, mga ganon, mga coding na ano, mga dominant. Wala po akong pakialam doon. Ang habol ko po, makapag-produce po ako ng brown eggs. Yung dark brown eggs, yun po ang ating habol talaga dyan. So sabi ko nga, sa isang balik nakita ko na dark brown na, okay na ako doon. Yan. So hindi na natin after yung talagang i-purify sila kasi ang main business naman po na tinatarget ko nga is yung table egg production na dark brown eggs po yung ating maibibigay. Kabokals, baka may nagtatanong. Kabokals, bakit brown eggs pa eh? Pwede naman puti. Mabili din naman yung white eggs. Ano po yun eh mga kabokals, yung pong choice ko kasi sa merkado, kunyari, pagtabihin mo yung puti sa brown, sino ba ang mas appealing doon? Sa paningin pa lang. Nakita mo, brown eggs to, hindi naman sila nagkakalayo sa presyo, halos parehas lang. Siyempre, ang bibilhin po ng tao doon, yung brown eggs. Kasi, una-una nga sa presyo,
At tayo mga kabukas, sinamin ko lang, hindi ko naman po sinasabi organic ang ating mga itlog kasi gumagamit pa rin po tayo ng layers. Kumbaga sa akin, kasi gumagamit din po ako ng brown eggs, iba po talaga ang lasa ng brown eggs mga kabukas. Compared mo sa puti, ibang-iba po ang lasa. Mas may linamnam po yung brown eggs. Kahit hindi po sila naka-organic, kahit layer feeds. Try nyo po, bumili kayo sa akin. Hindi, totoo po mga kabokals. Kahit po sila yung naka-layer feeds, i-compare nyo po yung lasa ng white egg sa brown eggs. May sipa po talaga, may sipa, para kalak lang. May sipa yung brown eggs. Meron siyang kakaibang lasa. And syempre yun nga, yung marketing strategy yan kasi mga kabokals, kasi nag-i-evolve na po ang market ngayon mga kabokals eh. So 'di ba? Sa isang tindahan ng itlog nga, yun nga, ulitin ko display mo yung dalawang brown eggs saka yung white eggs. Ang presyo nila is halos parehas lang. Siyempre ikaw mamimili ka parang ano to masarap sa paningin Siyempre ang bibili mo yung brown eggs kasi yung presyo naman is parehas lang di ba? But hindi mo susubukan yung hindi mo po nasubukan kung kaya rin naman ang budget mo. Ganun lang din naman. So ganun po yun. Tayo nga quantity versus price. Kaya hindi naman po tayo nagtataas masyado ng ating presyo ng brown eggs. Yung ating nga pong large na brown eggs is 250. May nakita pa nga ako, mas mahal pa nga yung white eggs. Yung large doon sa amin, 260 na. Yung sa akin, large, 250. Yung XL, 280. Yung jumbo natin, 300. So, yun lang naman po ang bentahan natin ng eggs. So, ayun, yun po ang gagawin kong technique. Kasi ba't bibili pa ako ng rooster na hindi rin naman tayo nakakasigurado kung pure. Sabi, maghanap ng reputable source. Mahirap po din po kasi maghanap ng talagang sigurado kang reputable source Kay Sir Agriventure naman, yung pinagkunan natin ng mga Deca Brown, wala na po siyang seasonal din po kasi siya, kasi hindi naman po siya breeder talaga mga kabukal. Si Sir Agriventure, hindi talaga siya breeder ng Deca Brown. Naka-tie up lang siya sa mga farm din. Kumbaga, middleman, parang ganon. Nagsisales lang din siya. Hindi po talaga siya breeder mga kabukals. Yung pinagkunan natin yan. Kaya mahirap din po mag-acquire talaga ng pure na Deca Brown. Maghanap ng talagang reputable source. And ang kaakibat po nun, kung makahanap ka man talaga ng talagang sigurado ka na reputable source na breeder, yung presyo naman mga kabokals, ang presyo naman dun ka naman madadali. Ang ating goal nga is magparami tayo up to, ang target nga up to 200 to 300 hens layers po. So malaking pera pong gugugulin, malaki pong pera. Eto nga po, gaya ng sabi ko, 600 po ang isa pagkakabili natin yan. Kay Sir Agriventure pa yun sa iba, ang balita lang naman sa mga pinagtatanong ako, umaabot din po na 700 to 750 ang isa na ready to lay, and then naalagaan mo pa yun ng 1-2 buwan bago mangitlog yun. So malaki din po magagastos. Unlike yung mag-produce ka na lang ng sarili nating sisiw, and paging naging successful naman po, nakita natin na dark brown egger talaga, tayo mismo pwede rin po tayo magbenta ng sisiw kung may gustong bibili. Pero hindi natin ipipresent as pure Deca Brown, syempre. Ang sasabihin ko is brown egger lang. Brown egger. So hindi naman po tayo after nga doon sa mga code. Wala po tayong pakialam doon sa mga code na yun. At hindi ko nga po naiintindihan yung mga code na yun. Ayan. So yan mga kabokars, bumili ako ng ipa. Tatambak tayo ng ipa doon sa ating mga layers. Umuulan na naman. Hindi na ako nakabalik dun sa pinagkunan natin, sa kiskiso na pinagkunan natin ng ipa kasi na may bagyo naulan. Sa isang araw na lang, pero nakakuha naman tayo ng 4. So ito yung ating mga hens nga. Marunong na mga kabokolas. Ayun, nag-egg na nag-egg na yung isa rito. Marunong na. Ang maganda dyan, hindi na nila naiiputan kasi dyan sila natutulog sa hapunan. Yung hapunan nila na yan. So
So hindi na nila tinutulugan yung itlogan kasi yun nga, mas napansin ko, mas gusto nila humapon sa mas mataas eh. Kaya ayun, tinanggal natin yung pugaran natin kasi dati nandiyan sa taas yung pugaran natin. Binaba natin dito. And then basket na lang yung ginawa ko. Ayun. Nangingitlog naman, ayun oh. May nangitlog na eh. So ayan. Ito kasi ready to breed na mga kabukals eh. Gusto ko sanang kumuha pa ng panibago dun sa battery cage. Kaya lang puro lagas yung ano eh, yung kanilang mga balahibo ba. Lagas-lagas. Ito kasi ayun, nagaganda na ng balahibo. Ready to breed na ito. Pwede naman yun, sabi ko nga kung okay naman na sa isang balik. Hanggang isang balik lang tayo para hindi tayo masyadong tamaan ng inbreeding. Kasi pagka binalik natin, hindi binalik, ang risk naman nun mga kabokals, baka lumiit na yung itlog. Liliit na yung itlog na ipuproduce. Ganun. So, para sa akin ito sa akin na naman, ang pinaka-safe na gawin, isang balik, kung ang target lang naman natin is yung brown egg lang naman. Isang balik, pinaka-safe po yun. Ayan. Yun sa akin lang po yun hindi po eksperto Pero dati po ako sa bungero. Hindi yung tatanong. Nagsasabog po ako nung araw. Kasama ko yung tatay ko. So, nakakaintindi rin naman tayo ng kahit papaano sa mga balik-balik na ganyan. So, yun nga, para sa akin, pinaka-safe po yung isang balik. Sa tingin ko, magiging brown egger na. Isang balik pa lang, brown egger na kagad. Kasi, yung cross natin na nandun sa battery cage, brown na talaga siya. Yun nga lang, hindi siya dark brown. Kaya ang gusto ko nga is dark brown. Kaya ganito. Yan. Ba't di ko buksan? Alastik ka Ayan. Ganyan dark brown yan ang gusto nating may develop. Yung nandoon, brown siya, pero may pagka-light. Pero kung ano naman, pwede na rin. Pwede na rin gamitin yung ipang negosyo yun na table eggs. Kaya lang, yun nga, ang gusto ko nga kasi is dark brown. Para mas more appealing ba? More appealing. Ayan. Arte mo, kalbo. Sabihin, ang arte mo, kalbo. Anong po talaga? Ayan mo. Breeding na talaga mga kabukals. Breeding na. Wait ka lang, malapit na. Kumikikig na yung isa. Kumikikig na. Naulan, may bagyo eh. Ito kaya may nag-ano na. Meron na. Gaganda na ng balahibo nila Ayan. Wala pa itlog eh. Pero malapit na yan. Maging egg na yan. Naka-layer na rin sila eh. So ayan, yung mapoproduce nila pang table eggs muna kasi hindi pa ready yung ating Ito ang estimate ko mga isang buwan pwede na isama itong isa na to. Ayan kumikikig na yan eh. Pwede na. Kaya lang gusto ko kasi synchronize eh. Dalawa kaagad. Itong dalawa kaagad magpo-produce para yung salang natin sa incubator hindi sayang, marami kaagad. Pagka isa lang kasi isang batch lang ginamit natin, sayang yung salang natin. And kasi yun nga, mag-iipon tayo ng pamalit na layers eh. Kaya kailangan mass production tayo. From there kasi pipiliin pa natin yung babae. Siyempre, may mga lalaking lalabas. Kaya kailangan sabay sila magbibreed itong batch na to. Kaya yung isa, hihintay pa natin itong isa. Ayun. Yung isa na yun, ayun Malapit na rin yan, may tahig na eh. Malapit na rin yan magulang. So, scrape out tayo ng ipot. Tapos magpapalit tayo ng bedding ng ipa. So, ipa na yung gagamitin natin, hindi na yung kusot. Yung kusot nga kasi mabigat mga kabokals, mabigat buhatin. At saka mabilis siya mag-init, napansin ko. So siya mismo, bukod dun sa ipot, siya mismo mabilis mag-init. Kaya yung build up ng ammonia parang mas mabilis. So, try ko uli yung ipa. Sa ngayon kasi harvest season,
Kaya marami tayong mabibilang iba. Kaya naman tayo nag-ano kasi, kaya ako nag-shift sa pusot dati kasi nahirapan akong kumuha ng ipa. Pero ngayon, since harvest season, marami tayong mabibiling ipa. Kaya sa pagpapala pa lang, medyo mabigat na kasi yung ano eh, yung pusot, lalo pagka basa. Mabigat, unlike sa ipa, magaang lang. At tanggalin ko muna lahat ito. Tapos sasakin na natin ng panibago. Para yung mga bagong malalaglag nila sa ibabaw ng ipatatama or ano, may stock. Hindi sa lupa. Ang ipot naman kasi bumabaho yung mga kabukas. Lalo bumabaho yan pagka nababasa eh. Doon nagbe-build up yung kanyang ammonia pagka basa. Lalo pagka inuod na. Yun. Ayan mga kabukals, na scrape out na natin. Ayan na. So ano, lalatagan ko na kaagad bago ko tirahin to. Kasi ito pang isa eh, titirahin pa natin to eh. No? Scrape out pa natin yan mga kabukals. Pero ano, ito yung mga ipa natin na nabili oh. Lagyan muna natin to. Kasi ano na sila eh, nagpupupo na sila yun oh. Mapatak na yung mga pupo nila para masalo na kaagad ng ipa. Dami itlog oh, hindi pa ako nakapag-harvest. Pero nag-harvest na ako kayo ng umaga. Mamaya natin kunin, ayan oh. Dami oh. Madilim na naman. Ito yung kanina na harvest natin. Yan, latag muna tayo ng ipa. Amay na lang natin mga kapwa. Yan, para yung pupo nila nasa ibabaw na ultimano yung ipa. Tapos pag makapal na, saka natin lalagyan pa ng isa pang ano sa ibabaw. Tapos isa pa. Tapos saka natin i-scrape out. Parang dalawang layer para tatagal siya ng mga 1 week bago natin i-scrape out. Ayan. Ganda tignan no? Pagbagong lagay, ganda tignan. Saka para mas matipid yung ano mga kabukals oh. Para mas matipid yung ipa. Dami pa natin oh. Halos malagyan na natin lahat. Yan, nawala na yung amoy. Kanina ano talaga, yung ammonia build up nandoon na. Sakit na sa ilong ba? Ngayon nawala na. Yan. Ang maganda sa ipa, magaang lang. Yan, naman tayo. Lalagay oh. Gano'n mo lang. Dito sa San Rafael, mas pagka panahon ng anihan mga kabukals, madali lang kumuha ng ipa. Sa San Jose kasi ano na lang eh, talagang bilang na lang yung nagtatanim ng palay kasi nga puro subdivision na. Yung mga dating palayan, subdivision na, kaya pahirapan na rin kumuha ng ipa ron.
Yun. Yan, sa kabila. Sa kabila. Can you see me? Yan. So, ano na. Mahirap pang ano din kasi hindi rin maganda yung ano, yung mataas yung ammonia kasi nasisingot nila. Masama rin para sa manok kasi ano, nagkakaroon sila ng respiratory problem. Kahit naman sa kambing, sa baboy, ganun din. Yes. Yan mga kabukals. Bago na ang bedding ng ating manukan. Naman tayo. Ayan o. Scrape out muna. Tapos lalagyan din natin ng ipa. Ayan. Tapos saka tayo mag-harvest. Tapos pakain. Ano na, mag-alas 5 na naman. Ayan. Gagabihin tayo mga kabukals. Alas 5 na eh. Bagay, mas madali ito kaysa doon. Mas malaki yung sa kabila eh. Kasi talikuran yun eh. Yeah. Medyo mahirap din mga kabukas mag-scrape out. Kaya lang, ito okay lang na pagtsagaan talaga or mahirapan kasi isa to sa nagbibigay kita sa atin eh. Talagang may kita tayo dito, may market tayo sa itlog nila, sold out lagi. Saka araw-araw sila nagpo-produce. Mamaya pagkatapos na ito mag-harvest tayo, tingnan natin kung ilang itlog ang ibibigay sa atin for today. Ito nilalabas ko na ultima ano, yung mga ano, na scrape out natin, hindi na natin tinatambak dito sa loob. Para maaliwalas yung tignan. Pero yung mga ipa, ayun, yung mga nakasakong ipa, yan. Ito muna yan. Magagaang lang naman yan, saka hindi naman madumi yan. Hindi ko pinupuno para hindi mabigat. Yan, kunti pa. Hirap kasi magbuhat eh. Bigat eh. Yan, okay na yan. Nalalabas ko na ultima ano, para doon na natin pabubulakin sa labas. Ayan, ginabi na naman tayo mga kabukals. Pero yan, nalatagan na natin ang bagong ipa. Yung ilalim ng ating mga layers. Ayan. Wala nang amoy oh. Kahit suminghot ka mga kabukals. Ayan. So ngayon mag-harvest tayo ng itlog. Harvest na tayo tapos magpapakain na ako. Harvest muna tayo. Ito yung na-harvest ko kanina umaga. Yan. So ilan kaya ang ating ma-harvest for today? Op, nabot yung tray ko. Yan. Muna tayo. Yung ganito kaba-brown mga kabukals ang gusto ko. Yan o, ganyan. Dark brown. Pero ano, meron pa rin ano, meron pa rin mga light lang. Yan, hindi sila lahat talaga ano,
Dark brown din. May mga light din na lumalabas. Kaya nga yung ano, yung pagbabalik, ang pagbabalik ng agila. Hindi. Gagawin natin yun, baka makakuha tayo talaga ng dark brown na ano, na itlog. Pwede naman yun mga kabokal. Safe naman yung isang balik lang. Kung sa inbreeding, safe po yung isang balik lang. Hindi pa masyadong grabe ang inbreeding nun. And very positive ako kasi yung cross natin brown na eh. So positive ako na pagka binalik natin yung cross natin na na-produce na mga decal brown Rhode Island Rooster sa mga inahin nga nating decal brown, makakakuha na tayo talaga ng mga dark brown eggs. And then from there, tama na, yun na yun. Yun yung gagamitin natin pang egg business natin. Paparami na tayo kung maka-produce tayo na 300 oh. Kasi kung bibili tayo mga kabukas ng RTL, malaking puhunan. Halimbawa, so 600 na lang yung pagkakabili ko nga nito mga to. 600 ang isa niyan, 4 months old RTL. Oh, sa isang daang piraso, edi 60,000 na yun, di ba? Medyo ano, mabigat sa bulsa. Kaya magbi-breed lang tayo. Hindi tayo magmamadali. Makukuha rin naman natin yan. Saka ito, kumikita na tayo sa ano. Kumikita na tayo dito sa kanila oh. Dito sa mga nabili natin na una. Meron na tayo eh. Yung gusto kasi mangyari, meron na tayo. Ayan oh. May pagkukuha na tayo. Kumbaga sa punla. Meron na tayong punla. Ayan oh. Ipopropagate na lang natin. Hindi na tayo kailangan gumastos ng malaki. Kasi nasubukan ko naman yung cross natin. Nangingitlog yung cross natin eh. Brown eggs din eh. Yun nga lang, light brown nga. Light brown eggs. Ito, isa mga bago sa channel ko. Ito, palahi ko na ito mga kabokals eh. Palahi ko na yan, dalawa na yan. Anak na po yan nung Rhode Island Red ko sa kanong decal brown hen. Cross po yan, cross. Pero nangingitlog na po yan, na productive na rin po yan. So pagka nakapag-produce tayo nung balik sa ina, very positive ako na makakuha tayo ng dark brown egger talaga. So ito, bilangin natin, ang laki oh. Hindi magkasya mga kabokals oh. Oh. Laki. Hindi magkasya sa tray oh. Oh, diyan ka. Yan. 1 tray, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 19. 19 no? 1 tray at 19 piraso. Within the day mga kabokals ang ating na harvest. Diba? Ayun na. Ending na pala tayo. Mag-ending na muna. Sorry mga kabokals, wala na sa hulog. Pagod na. Pagod na eh. Nagsakati pa ako kanina eh. Ayan mga kabokals. So yun po aking may babahagi sa inyo for today. So ito po yung ating mga harvest. And mabango na. Mabango na. Hindi, nawala na yung ammonia na delikado rin para sa ating mga manok. Yan po, ito po ating munting manukan mga kabokals. Pero yan, we are aiming to expand. Kaya nga po magbi-breed po tayo ng sarili natin para hindi mabigat sa bulsa. Yan, and dahan-dahan lang. Siyempre pag nagsariling breed natin, kunyari, pag-breed tayo 100 or less than 100 o batch by batch. So hindi masyadong ano, hindi masyadong mabigat sa bulsa at saka hindi rin tayo ma-overwhelm. Yan, unti-unting paglaki mga kabokals, yun naman po ang lagi natin ginagawa, unti-unting pag-unlad, unti-unting pag-expand. Kung sa mga dati na sa channel ko, ganyan naman po talaga ang ginagawa ni kabokals, di ba? Nag-umpisa po tayo sa rent, sa paupahang lupa, di ba? Nagsikap hanggang sa ito na nakarating tayo sa San Rafael. Naguhulog pa rin tayo monthly, yes, pero hindi na upa. Sa atin na talaga yung lupang ating pinagsisikapan. So yung ganun din po sa pagmamanok, unti-unti lang tayo mga kabokals, huwag tayo magmamadali.
para smooth lang ang lakad. Kaya maraming salamat. Amazing na buhay.